sa ating channel again. So guys, finally, I just came back last Tuesday. So dumating ako ng Tuesday ng 12 o'clock Pinas time. 8:40 naman na Dubai time. So Tuesday. So kahit papaano guys is naging safe naman yung flight natin kahit may konting turbulence, pero something is may nangyari na slight lang naman, pero gusto ko lang i-share sa inyo guys para maging aware kayo, kasi supposedly talaga is maaga ako mag-check-in, but kasi isa sa kasamahan ko is may pinapadala siya sa akin, so hindi ako nakapag-check-in ng maaga. So bali ang flight ko, or bali ang boarding time ko is 3 o'clock, so I supposed to be mga 2 hours before. Supposedly yan kasi ang standard, 2 hours before kailangan ka na mag-check-in. So ang nangyari kasi sa akin is ako kasi gusto ko mag-check-in earlier, kahit mga 5 hours before sa aking boarding time, to be on the safe side, kasi hindi natin alam guys, baka may aberya or may mga something na hindi natin, may mga circumstances na hindi natin uncontrollable, unpredictable, kasi may mga circumstances na unpredictable na hindi natin mas maganda kasi guys na mag-check-in tayo ahead of time para maiwasan natin yung mga situations na hindi natin maiwasan. So like or para if there is something na mga aberya, at least ma-fix ka agad, or at least may solusyonan. So ang nangyari kasi sa akin is hindi ako nakapag-check-in ng maaga kasi na mahintay ako. So ngayon is nakapag-check lang ako, kasi siguro mag-check-in ako ng umaga. So ang nangyari guys is yung hinihintay ko is na-delay siya kasi nga traffic sa labas. So nakapag-check-in ako ng mga 12 something or past 12. So ngayon nung nag-check-in na ako, i-check-in ko yung baggage ko. Siguro baguhan yung staff nyo yun. I can't blame nyo naman kasi naka-ano pa kasi sa kanila. Pag once kasi bago ka pa, naka-instill yung mga protocol nila, na ang dapat yung hanapin, yung gawin, kung may mag-check-in ng mga pasahero. So ang nangyari sa akin is, first is tinatanong niya ako, ma'am, ano ka ba? O if the way, sabi ko, okay, so can I have your ID, this like OEC. So itong OEC guys, isa ito sa mga requirements namin sa mga OFW, o yun ang kinukuha namin sa POEE. So kumbaga ito yung tinatawag namin balik manggagawa ang OEC na to. So hindi kami makapasok kung wala itong OEC. So ngayon binigay ko sa kanya ang OEC, ang passport ko, tapos binigay ko sa kanya yung aking Emirates ID. So itong Emirates ID guys, ito yung standard na identification card dito sa Dubai. So kahit saan ka magpunta, kung may hanapin na halimbawa, kahit saan ka magpunta, o kahit saan ka magpunta, so itong Emirates ID na to, ito yung resident ID namin. So ito yung pinaka-standard. So pag meron ka nito, hindi ka nahahanapan ng visa. So kasi andito na kasi lahat dito, naka-detailed na. So ngayon, hindi siya convinced na OFW ako. So ngayon, sabi ko sa kanya, is there any, ma'am, is there something wrong ba sa ko? Sabi niya, wait lang ma'am, kasi lang namin yung i-confirm lang namin sa app na yung ID ko daw. Sabi ko, bakit? Diba? So now, pinag-ano ko lang siya, kasi ako naghahabol ako guys, kasi ayokong ma-delay, kasi ako natitense, kasi ako pag mga ganyan, natitense ako Ay, hindi ako masyadong, not really good sa mga ganyan na situation. So
So now, sabi ko sa kanya, may isa pa akong supporting documents kung gusto mo, ibigay ko sa iyo. So itong supporting document na to, ito naman guys, ito yung nakapatak sa ano mismo, sa passport. So ito siya, itong pink na to, ito naman yung visa page. So kung ano yung details dito, ito mayroon din tong details dito. So lahat ng details na nakasulat dito, nakasulat din dito lahat. Sabi ko sa kanya, ma'am, ito kasi siya, kung hindi ka talaga, ko, ito yung pinakaano ko yung visa ko. So, kung ano yung details dito, andito na lahat. So, hindi pa rin siya convinced. Instead, pumunta pa siya sa ibang counter, nagtanong siya sa mga kasamahan niya. Siguro yung kasamahan din niya, hindi din alam o hindi din aware kung ano ibig sabihin ng Emirates ID. So, good thing, may isa siyang kasamahan. Tanong, ma'am, yung ganyan bla 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 bla, sabi, buti na lang sabi ng kasamahan niya na oo, yan ang standard ng ng mga taga Dubai, yung Emirates IT. So naging okay na, so parang I feel relief. So nung pumasok naman na ako sa sabi ko, parang ko ba, ma'am please pakidalaan mo lang kasi ma'am can you please kasi yung ko ba, ayoko kasi maghabol sa aking boarding time. So, nung sa naman na guys, dun naman sa immigration, ay alam ko, mali ko din yung kasi hindi ako nakapag ng e-travel. Kasi ang e-travel pala guys is, may e-travel para sa departure, may e-travel din sa arrival. So, yun na ipakita ko sa kanya is arrival. So, wala akong e-travel for departure. So, ang nangyayari guys is hindi ako pinapasok. So, tapos kasi nung nakapila ko, prepared ko na lahat yun, yung UEC ko, yung kopya ng UEC, yung aking Emirates ID, yung aking passport, para wala na silang itanong sa akin. Pero doon lang ako na stop sa e-travel. So, gumawa na naman ako ng e-travel guys. So, I know it was my mistake. So, buti na lang din, meron nag-assist sa akin na din siya sa Cebu Pacific kasi yung airline na sinakyan ko. So, good thing. Sabi niya, ma'am, is there any sabi niya, ma'am, ano mo problema, ma'am? Kasi sabi ko, can you please help me? Kasi yung ko, wala pala akong i-travel na pang-aray, Tapos, sabi niya, sige ma'am, ako na bahala naman. So, good thing, naging maganda, kumbaga, buti na lang din guys is, yung nag-assist sa akin is, mabilis lang siya, mabilis lang siya nakapag sa akin na nakapag-register ng e-travel o nagawa niya ako ng e-travel. So, laking pasalamat ko sa kanya. So, ang pinaka ko dito guys, ang pinaka point ko dito is dapat talaga is mag-check-in tayo ng kahit na 5 hours before kasi para maiwasan yung mga aberya. So, kasi may mga, hindi naman kasi lahat ng sitwasyon ng pag-flight natin is smooth. So, may mga slight lang, may mga light din na mga situations na hindi din natin naiiwasan. So, yun lang guys yung share ko. So, thanks God at naging smooth yung smooth yung flight ko kahit na may turbulence nga. Kasi, ang pinakaaya ko din na mag-check-in ng like 2 hours before sa boarding time. Ayaw kong mag-check-in ng ganyang oras guys kasi hindi ka makaano ng seat kahit sabihin pa nila na auto originated na yung pagpili ng seats, pero at least pwede ka mag-request. So, yun lang guys, lesson learned. Kaya dapat talaga mag-book tayo or mag-check-in tayo ahead of time. So, wag natin hintayin. So, thank you again guys. And so, thank you guys and keep on watching.
Ito yung